Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1606, Celestial Summer Castle. Matapos bumalik si Muyi sa kanyang silid, si Linfang ay ganap na nag-iisa. Nang tanungin siya ni Muyi kung mayroon siyang mga kaibigan na nakakulong sa Celestial Chi Castle, nahulaan na ni Linfang kung ano ang nangyayari. Ngayon alam na nila na siya si Linfang, at ang tanging nahuhulaan na iyon ay sina Emperor Dong at Emperor Qi. Kung magpapakita man siya, mapapatunayan niyang siya iyon, pero kahit hindi niya aminin, papatayin pa rin nila ang mga kaibigan niya dahil sigurado silang siya iyon. Gayunpaman, iniisip din ni Linfang kung maglalakas loob silang patayin siya o hindi, pagkatapos ng lahat, miyembro na siya ng Yaoye Island. Kung magpapakita ako bilang isang deployment spellcaster, papatayin ako ng Celestial Chi Castle. Isip ni Linfang, hindi nila hahayaang mabuhay ang isang tao kung ang taong iyon ay maaaring magdulot ng banta sa kanilang seguridad. Phew! Nagpatuloy si Linfang sa pag-iisip tungkol dito habang patuloy na gumagawa ng mga anteng-anteng. Nang gabing iyon, isang hindi nakikita at hindi maririnig na anino ang tumawid sa looban. Hindi ito makikita ng isa maliban kung may liwanag, at kahit noon pa man, anino lang ang makikita nila sa lupa. Sa loob ng buffer zone, sa gilid ng Celestial Summer Castle, napakatahimik ng mga pangyayari. Ang mga tao ay natutulog o nagsasanay sa paglilinang. Gayunpaman, lumitaw ang anino na iyon at nagsimulang makantab. Sa isa sa mga silid, sinabi ni Ziyayu. Sino? Ako ito, Linfang. Sabi ng isang boses. Nagulat si Ziyayu kay Linfang. Ano ang gusto niya sa kanya? Pasok ka, walang pakialam na sabi ni Ziyayu. Isang anino ang lumitaw sa harap ni Ziyayu, ngumiti siya at sinabing. Master Moen, nandito ka, matapang ka. Dahil nandoon si Linfang, napatunayan nitong totoo ang mga chismis, si Linfang ay si Moen. Naparito ako upang makita ka, guro. Bakit kailangan kong maging matapang para doon? Sabi ni Linfang, nakangiti. Hinahanap ka ng Celestial Chi Castle, Palace of Medicinal Kings, at Great Celestial Palace of Thoughtfulness kahit saan. Hindi ka ba natatakot na mahuli ka namin at ibigay ka sa kanila? Malamig na tanong ni Ziyayu. Makabubuti ba sa iyo na gawin iyon, guro? Tanong ni Linfang. So, anong gusto mo? Tanong ni Ziyayu, tumayo. Mukhang masigasig siya. Gusto kong makipag-deal sa iyo. Sa 3 araw, plano ng Celestial Chi Castle na patayin ako, ngunit gusto kong salakayin mo ako at ilayo ako ng ligtas. Sabi ni Linfang. Nagulat si Ziyayu at nagtanong. Gusto mong saktan ko ang 3 grupo ng impluensya. Ano ang kapalit mo sa akin? Nakuha namin ni Muyi ang 2 sa napakahusay na deployment spell ng Everlasting Celestial Emperor, ang Shattering at Illusion deployment spells. Siguradong narinig mo na ang lakas ng pagsabog ng nakakasira na deployment spell. Maaari kang magkaroon ng pareho, kaya ano sa palagay mo? Tanong ni Linfang. At saka, hindi na kailangang magpakita ng Celestial Summer Castle, kailangan mo lang akong protektahan at tulungan akong umalis ng ligtas. Iyon ay nagpapaliwanag kung paano siya naging napakalakas, nakuha niya ang ilan sa mga mahusay na deployment spell ng Everlasting Celestial Emperor. Naisip ni Ziyayu. Natukso siyempre. Sa lakas ng layer ng Zunchi, nagawa ni Linfang na pumatay ng 7 emperador. Kung makukuha iyon ng Celestial Summer Castle, magiging mas malakas sila at mas mapoprotektahan ang kanilang teritoryo. Paano kung nahuli kita ngayon at binigyan mo ako ng deployment spell? Tanong ni Ziyayu. Alam siguro ni Linfang na sapat ang lakas ni Ziyayu para gawin iyon. Sinabi ko kay Muyi na pupunta ako dito, at kung hindi ako babalik, ipapaalam niya sa lahat, pati na sa Yaoye Island. Kung gusto akong patayin ng Celestial Chi Castle, may kanya-kanyang dahilan sila, gayunpaman, kung magpasya kang patayin ako dahil sa mga deployment spell na mayroon ako, sa tingin ko ay hindi magiging masaya ang Yaoye Island. Mahinahong sabi ni Linfang. Kaya pala hindi ka nag-aalala. Paano kung hindi kita maprotektahan pagdating ng tamang panahon? Tanong ni Ziyayu. Master, kung tatanggapin mo, ipapadala ko agad sa iyo ang Illusion deployment spell. Pagkatapos mo akong tulungang umalis ng ligtas, ipapadala ko sa iyo ang nakakasira na deployment spell. Siyempre, kung napagtanto ko na hindi mo ginawa ang iyong makakaya sa DAI, maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Gayunpaman, kung gusto mong makuha ang aking Illusion deployment spell at pagkatapos ay hindi nalilito sa D-Day, kahit na mamatay ako, maaalala ka ng Yaoye Island at darating upang ayusin ang mga account. Paliwanag ni Linfang. Ngayon, kailangan ko ng sagot. Kailangan kong pumunta at maghanap ng ibang tao. Tila nagtagal si Linfang sa pagpaplano nito. Sige, ito ay isang deal. Sabi ni Ziyayu, tumango. Magaling, ipapadala ko sa iyo ang spell ng Illusion deployment ngayon. Sabi ni Linfang, pinalalakas ang kanyang makajos na kamalayan. Pagkatapos ay lumabas ito sa kanyang 2 mata at lumipat sa 2 mata ni Ziyayu. Master, alis na po ako. Pagkatapos ay mabilis na umalis si Linfang sa silid at nawala sa kadiliman. Umalis si Ziyayu sa silid at tumingin sa anino, bamulong. Hindi ka panipaniwala, bihira ang mga ganitong kabataan. Kahit hindi tayo makipagkaibigan sa kanya, hindi tayo pwedeng magkaaway. Gustong patayin ng Celestial Chi Castle at ng iba pa si Linfang, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa hinaharap. Umalis si Linfang sa Celestial Summer Castle at pumunta sa kanyang pangalawang target. Nasa harap ng pinto ni Linfang si Muyi, ngunit nakasara ito.
Tumingin si Muyi sa langit, napansin na mataas ang araw sa itaas ng lungsod. Maganda ang panahon, ngunit tila walang pakialam si Lin Feng na pahalagahan ito. Magkahalo ang damdamin ni Muyi, malungkot siya para kay Lin Feng ngunit, masaya siya na hindi siya pumunta. Mahirap ipaliwanag. Ano ang ginagawa niya? Bulong ni Muyi. Gusto niyang siyasatin ang silid ni Lin Feng sa kanyang kamalayan. Hindi niya ginulo si Lin Feng nitong mga nakaraang araw, ngunit ngayon ay gusto niyang makita kung ano ang kanyang ginagawa o kung ano ang kanyang nararamdaman. Binuksan niya ang pinto at mukhang gulat na gulat. Nasaan si Lin Feng? Paano na? Nagulat si Muyi, hindi niya narinig na umalis si Lin Feng. 2 araw na niyang pinagmamasdan ang bahay ni Lin Feng at wala siyang nakita. Tanga, isip ni Muyi. Paano kung umalis si Lin Feng noong isang araw at hindi na bumalik? Kumbinsido siya na hindi tumakbo si Lin Feng, kaya isa lang ang dahilan, ayaw ni Lin Feng na madamay si Muyi, kaya hindi niya sinabi sa kanya na pupunta siya. Anong klaseng lalaki? Sa isip ni Muyi, ngumiti ng pilit. Pagkatapos, nawala siya doon at agad na lumipad patungo sa buffer zone ng Celestial Chi Castle. Hindi lang si Muyi ang naroon, hindi mabilang na mga tao ang nakakaalam tungkol kay Master Moen at Lin Feng ngayon. Ang taong nagkaroon ng gulo 4 hanggang 5 taon na ang nakakaraan ay bumalik at nagpanggap na ibang tao, pagkatapos ay sinubukan niyang gumawa ng gulo sa pagitan ng Celestial Chi Castle at ng Palace of Medicinal Kings. Mga kaibigan ba iyon ni Lin Feng? Mukha silang napakalakas, hindi bababa sa hindi sila mas mahina kaysa sa nakababatang henerasyon mula sa Celestial Chi Castle. May potential sila. Naisip ng karamihan. Magpapakita kaya si Lin Feng? Inakala ng maraming tao na mamamatay si Lin Feng kapag nagpakita siya. Emperor Dong, Emperor Qi, Qi Changqing, lahat sila nandoon ay nakatingin kay Yuan Fei at 3 iba pang disipulo mula sa Tiantay sa malamig na paraan. Gumagana ba ito? Naroon din ang malalakas na cultivator mula sa Palace of Medicinal Kings at Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Kung magpakita si Lin Feng, sisiguraduhin nilang mamamatay siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1607, Pagkidnap kay Lin Feng. Si Emperor Dong ay humakbang pasulong at sumulyap sa karamihan, maaaring baguhin ni Lin Feng ang kanyang mukha, kaya maaaring siya ay nasa karamihan. Lin Feng, nandito ka na, lumabas ka na lang, sabi ni Emperor Dong. Narinig siya ng lahat, maging ang mga nasa malayo. Ang damit ni Emperor Dong ay lumipad sa hangin at siya ay nakangiti ng malamig. Kung hindi lalabas si Lin Feng, papatayin nila ang kanyang mga kaibigan. Master Mi, tumalikod si Emperor Dong at yumuko kay Master Mi. Tumingin si Master Mi kay Yuan Fei at sa iba pa, kayong 4, mag-away kayo. Kapag namatay ang isang tao, huminto ka. Napaawang ang bibig ni Yuan Fei at ng iba pa. Nagkatinginan sila, at kahit ayaw nila, wala silang choice kundi sundin si Master Mi. Binabantayan nina Qi Yunxiao, Emperor Dong, Emperor Qi at Jin Chenjun ang paligid. Hindi darating si Lin Feng. Naisip ng karamihan. Ang posibilidad na dumating si Lin Feng ay maliit, alam ng lahat iyon, ngunit dumating pa rin sila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang silweta ang bumangon sa himpapawid mula sa karamihan. Nakasuot siya ng puting roba, ang gwapo niya, at may mahabang itim na buhok. Lin Feng, ikaw pala. Sabi ni Emperor Qi, tama ang hula niya, si Moen ay si Lin Feng. Lin Feng, ako, si Zhou Tianxiao, papatayin ka. Galit na sigaw ni Zhou Tianxiao. Si Lin Feng iyon. Ang ibang mga miyembro mula sa Celestial Chi Castle at ang Palace of Medicinal Kings ay lahat ay nakatingin kay Lin Feng. Nandito ako. Master Mi, itigil mo na ang pag-aaway nila. Sabi ni Lin Feng. Kumaway si Master Mi at sinabing, bumalik ka, dumudugo si Yuan Fei. Tumangala siya kay Lin Feng na may dugong mga mata. Mukha siyang malungkot dahil kinokontrol siya. Siya ay malungkot dahil ang kanyang kaibigan, na itinuturing niyang kapatid, ay dumating upang mamatay para sa kanya. Gayunpaman, ang naramdaman niya sa kanyang puso ay iba sa iniisip niyang makatwiran, ang kanyang kaluluwa ay natatakan, at tanging utos lamang ang kanyang napakinggan. Ganon din ang naramdaman ni Ban Roo at ng iba pa. Nakaramdam sila ng kahihiyan, ngunit nakikinig lang sila sa mga utos ni Master Mi. Labis akong nagulat, Lin Feng, hindi ako makapaniwala na ikaw si Master Moen. Sabi ng lalaking may puting balbas mula sa Palace of Medicinal Kings. Pinatay ni Lin Feng ang 7 sa kanyang mga emperador at magiging banta sa kanila sa hinaharap. Noon, sinabi mo na babayaran mo ang Palace of Medicinal Kings, at ngayon sa tingin ko ay magagawa mo ito kung hindi dahil sa katotohanang hindi ka aalis ngayon. Maraming tao ang bumangon sa hangin sa likod ni Lin Feng, na hamarang sa kanyang pagtakas. Mayroong 100 ng mga emperador sa grupong iyon. Hindi ka ba natatakot sa Yaoye Island? Tanong ni Lin Feng sa kanihan. Siyempre ginagawa namin, pero sa tingin mo kaya mo kung ano ang gusto mo salamat sa Yaoye Island. Ang mga bagay na iyon ay nasa pagitan mo at sa amin, hindi sa Yaoye Island at sa amin. Hindi hahayaan ng Qingdi Mountain na masangkot pa rin ang Yaoye Island. Sabi ni Qi Yunlei. Lin Feng, pilayin mo ang iyong sariling paglilinang at hindi ka namin papatayin. Pilayan ang sarili kong paglilinang. Nakakatawa, sabi ni Lin Feng na malamig na nakangiti. Sinulyapan niya sina Emperor Dong at Emperor Qi at sinabing, akala mo ako iyon, tama. Nagkaroon din kami ng ideya na patayin ang iyong mga kaibigan para magpakita ka, at gumana ito.
Sabi ni Emperor Qi, mabilis mong pagsisihan iyon. Sabi ni Lin Feng, na nakatitig kay Emperor Qi. Pagkatapos, sumulyap siya sa mga tao, at unti-unting naging itim ang kanyang mga mata. Celestial Qi Castle, pakinggan mo akong mabuti, kung papatayin mo ako, mabuti, ngunit kung aalis ako, huwag mo na akong takutin muli sa mga ganitong pamamaraan. Kung gagawin mo, hindi ako magpapakita, sa halip ay gagawin ko ang lahat ng malalakas na cultivator mula sa Yaoye Island na dumating at papatayin ka ng walang pagbubukod. Pagkatapos ay pinakawalan ni Lin Feng ang malademonyang Qi na sumugod sa kalangitan. Tandaan mo ang sinabi ko, lagi kong sinusunod ang mga sinasabi ko. Demon cultivator ako, kaya wala akong emosyon, kaya, umaasa ako sa iyo na wala ng pangalawang pagkakataon. Mayroong 30 makapangyarihang emperador doon habang si Lin Feng ay nag-iisa kasama si Muyi. Si Lin Feng ay isang demon cultivator ngunit siya ba ay talagang walang emosyon, bakit siya nagpakita kung wala siyang emosyon? Sa tingin mo ba makakatakas ka? Tanong ni Qi Yunxiao. Kunin mo siya. Lumipat ang ilang emperador patungo kay Lin Feng, inabot siya. Boom! 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 Biglang, sa di kalayuan, lumitaw ang mga itim na silweta at hinati ang kanilang mga sarili sa dalawang grupo ng humigit kumulang 10 tao. Ha? Ang mga taong iyon ay pawang mga emperador. Paano mahikayat ni Lin Feng ang humigit kumulang 20 emperador na magpakita? Ihinto ang mga ito. Galit na sigaw ni Qi Yunxiao. Bilisan mo at tumakbo. Sigaw ng isa sa mga taong iyon. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Si Qi Yunxiao, ang may puting balbas na emperador mula sa Palace of Medicinal Kings at ang medium level na emperador mula sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness ay lumipad pasulong. Isang napakalaking kamay ang gumalaw patungo kay Lin Feng, pati na rin ang mga baging, at gintong banal na Qi. Nakipagkamay si Lin Feng at lumitaw ang mga anteng-anteng. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga ito at lumabas ang mga mapanirang enerhiya. Bang! Naghagis pa si Lin Feng ng mga anteng-anteng. Pinagpawisan siya dahil alam niyang maliit lang ang pagkakamali at mamamatay na siya. Gumalaw siya tulad ng hangin gamit ang kanyang wind chant, at kasabay nito ang mga taong nakasuot ng itim na damit ay lumipad papunta sa kanya at pinrotektahan siya. Pumunta ka, paus na sabi ng isa sa kanila. Ang tanging layunin nila ay protektahan si Lin Feng. Sa tingin mo ba makakaalis ka? Sigaw ni Qi Yunlei. Lumitaw ang isang gininto ang sinag ng liwanag, nag-intertwine ang mga gintong marka pagkatapos ay nabuo, at nabuo ang isang hole na gawa sa walang laman na enerhiya sa kalawakan. Isang deployment spell, ang Celestial Qi Castle ay mayroon ding deployment spellcasters. Kahit na ang kanyang deployment spell ay hindi kasing lakas ng kay Lin Feng, siya ay isang medium level na emperor kaya ang kanyang deployment spell ay dapat, kahit na kasing lakas ni Lin Feng. Naisip ng karamihan. Hola, hola. Tumalon si Qi Yunlei. Lin Feng, mamamatay ka na. Si Emperor Dong at Emperor Qi ay lumitaw sa tabi niya. Si Emperor Qi ang unang naglabas ng cosmic energies. Wind chant. Nagsimulang gumalaw si Lin Feng sa direksyon ng Celestial Qi Castle. Saan ka pupunta? Tanong ni Emperor Dong, naglabas ng nakakatakot na walang laman na enerhiya sa kalawakan. Naghagis si Lin Feng ng anteng-anteng habang siya ay tumakbo palayo. Alam niyang hindi siya makakalaban sa mga katamtamang antas na emperador, at hindi niya iniisip na gumamit ng ilang anteng-anteng sa sandaling ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1608, mahirap makatakas. Pigilan mo siya. Sigaw ni Emperor Dong, naglabas ng mas maraming cosmic energies. Bang! Naghagis si Lin Feng ng isa pang anteng-anteng, pagkatapos ay bigla siyang nawala at muling lumitaw sa susunod na Qi Chenxing. Ginawa niya ang mga anteng-anteng na iyon gamit ang walang laman na lakas ng espasyo, ngunit dahil magagamit lamang niya ang mga abstruse energies upang gawin ang mga ito, maaari lamang siyang maglakbay ng maikling distansya. Hindi malay na nanginginig si Qi Chenxing pagkatapos niyang makita ang itim na mga mata ni Lin Feng. Sila ay naglalaman ng parehong kamatayan at pagsumpa na enerhiya. Empty space fissures. Naglabas si Qi Chenxing ng mga abstruse energies na lumipat patungo kay Lin. Sa dakilang mundo, ang kanyang mga bitak ay hindi kasing lakas ng mga ito sa bahwang, ngunit hindi pa rin dapat maliitin. Mahusay na pagkasira ng lupa. Sinuntok ni Lin Feng ang hangin sa direksyon ni Qi Chenxing. Tumunog ang mga pagsabog at pumutok ang kamay ni Qi Chenxing. Gumalaw din ang braso niya, ang sakit sa pakiramdam. Masyadong abala si Lin Feng sa lahat ng nangyayari sa paligid niya, kung hindi, maaaring napatay niya siya. Napatay niya ang isang cultivator na mas malakas kaysa kay Qi Chenxing sa parehong pag-atake sa Great Imperial Everlasting Palace. Lin Feng. Galit na sigaw ni Emperor Dong nang marinig niyang sumigaw si Qi Chenxing. Pagkatapos ay isang puwersa na pinarami ng 1,000 ang nang-aapi kay Qi Chenxing, isang dambuhalang kamay na humawak sa kanyang ulo. Ang huling nakita niya ay ang itim na mga mata ni Lin Feng. Isa siyang cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi, ngunit halos hindi niya kayang makipagkompetensya kay Lin Feng. Nabali ni Lin Feng ang kanyang braso sa isang kisap mata, at ngayon ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Lin Feng. Pinalibutan ni na Emperor Dong, Emperor Qi, Qi Yunsheng, at Jin Chenjun si Lin Feng. Pakawalan mo siya. Galit na sigaw ni Emperor Dong. Hawak pa rin ni Lin Feng si Qi Chenxing sa leeg. Tiningnan niya si Emperor Dong gamit ang kanyang itim na mga mata at sinabing, kung dadalhin niya ako ng ligtas, pag-iisipan ko.
Kaya, mamamatay siya. Sabi ni Lin Fang na may boses ng demonyo. Hindi. Galit na sigaw ni Qi Chenxing at nagsimulang mag-init ang kanyang katawan. Mukha siyang desperado, mamamatay na ba siya? Hindi alam ni Emperor Dong at Emperor Qi kung ano ang gagawin. Mamatay. Swoosh. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin, sa pagkakataong ito ay nagulat ang lahat dahil patungo siya kay Emperor Dong. Si Lin Fang ay baliw. Si Emperor Dong ay isang katamtamang antas na emperador, kaya paano nagplano si Lin Fang na atakihin siya? Huwag mo siyang patayin. Galit na sigaw ni Qi Yunlei kay Emperor Dong. Umiling si Emperor Dong, halos nakalimutan na niya si Qi Yunlei sa sandaling iyon. Kahit na hindi kita patayin, pupulayan ko ang iyong paglilinang. Isip ni Emperor Dong. Hindi niya kayang patayin si Lin Fang, kaya kailangan niyang pilahin man lang ang kanyang cultivation. Bang! Galit na sigaw ni Lin Fang. Siya ay naging isang ilusyon at kasabay nito, isang anteng-anteng ang nanatili. Boom! Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip habang pinalilibutan ng mapanirang enerhiya si Emperor Dong. Pagkatapos ay isang malakas na tunog ang sumunod. Tila sisabog ang silhouette ni Lin Fang. Ano ang nangyayari? Mayroon bang dalawang Lin Fang? Hindi naintindihan ng karamihan ang kanilang nakikita. Ang naghagis ng anteng-anteng kay Emperor Dong at ang umaatake kay Emperor Dong ay dalawang magkaibang tao. Si Lin Fang ay dumudugo at natatakpan ng pawis. Ang mga enerhiya sa paligid niya ay masyadong malakas, kung ang pag-atake ni Emperor Dong ay ganap na umabot sa kanya, ito ay mapilayan ang kanyang paglilinang. Asar. Naglabas ng mas maraming enerhiya si Emperor Dong, ngunit naglabas si Lin Fang ng isa pang anteng-anteng at muling nawala. Sinulyapan niya si Emperor Dong, napansin na ang kanyang anteng-anteng ay sumabog sa isa sa mga braso ni Emperor Dong. Isang katamtamang antas na emperador ang nawalan ng braso. Kinilig ang karamihan. Si Jin Chenjun at ang iba ay hindi na nakaramdam ng pag-atake kay Lin Fang. Masyadong naging pabaya si Emperor Dong, gusto niyang patayin si Lin Fang, ngunit pagkatapos ay sumigaw si Qi Yunlei at ginulo siya. Naisip niya na maaari niyang pilahin ang kultibasyon ni Lin Fang sa pag-ataking iyon, ngunit naghanda si Lin Fang ng medyo makapangyarihang anteng-anteng. Hindi nakaiwas si Emperor Dong dahil hindi niya akalain na hindi siya sasalakayin ni Lin Fang ng ganoon. Pagkatapos, sinubukan niyang salakayin muli si Lin Fang, ngunit napakabilis ni Lin Fang at umiwas. Ikaw ay isang bangkos ng basura. Kayo ay mga emperador, ngunit hindi ninyo siya kayang harapin. Galit na sigaw ni Qi Yunlei. Ay silang lugar. Sigaw ni Qi Yunsheng. Pinalibutan muli ng mga emperador si Lin Fang. Sinulyapan sila ni Lin Fang at pagkatapos ay tumalon ng walang pag-aalinlangan. Sa kabutihang palad, ang Celestial Summer Castle at ang Ancient Celestial Castle ay nagpadala ng napakaraming emperador upang tulungan siya. Bukod dito, mayroon din siyang mga anteng-anteng para protektahan siya. Kung hindi, wala na siyang magagawa. Lumipat si Lin Fang patungo kay Emperor Qi sa pagkakataong ito. Mukhang nag-aalala si Emperor Qi, kahit na mas malakas siya, natakot siya kay Lin Fang pagkatapos ng ginawa niya sa mga bisig ng kanyang ama. Kung gumamit si Lin Fang ng anteng-anteng para atakihin siya, mamamatay siya. Habang nag-aalangan si Emperor Qi, tinakpan ni Lin Fang ang pagitan nila. Sa huling sandali, biglang lumayo si Emperor Qi. Piraso ng basura. Galit na sigaw ni Qi Yunsheng. Napakatanga ni Emperor Qi, kahit na hindi niya labanan si Lin Fang ng direkta, kaya niyang ipagtanggol. Inihagis ni Lin Fang ang dalawang anteng-anteng kay Emperor Qi habang siya ay tumakas. Mabilis na pinalibutan siya ng mga mapanirang enerhiya, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng bakanteng space cage. Medyo malakas ang deployment spell ni Qi Yunlei. Isip ni Lin Fang, nakapagtataka, hindi niya ito kayang sirain. Sa sandaling iyon, dumating sa harapan niya sina Emperor Dong at Qi Yunxiao, galit na sumisigaw si Qi Yunxiao. Pagkatapos ay isang napakalaking bakanteng espasyo, ang gininto ang kamay ay lumipat patungo kay Lin Fang. Nagsimulang umiwas si Lin Fang, ngunit naglabas ng mas maraming enerhiya si Qi Yunsheng at pinalibutan si Lin Fang ng isang kortina ng walang laman na enerhiya sa espasyo. Sirain. Sinuntok ni Lin Fang ang kortina ng liwanag, na puto. Nagpatuloy si Lin Fang sa pagtakbo palayo ngunit muling nagpakita si Emperor Dong, gamit ang kamay na kailangan pa niyang maglabas ng cosmic energies. Hindi nag-alinlangan si Emperor Dong sa pagkakataong ito, naisip niya na malamang ay may mas maraming anteng-anteng si Lin Fang. Gaya ng inaasahan, naglabas si Lin Fang ng isa pang anteng-anteng, ito ay naglalaman ng walang laman na lakas ng espasyo. With it na wala siya. Kasabay nito, sa labas ng hola, dalawang silweta sa itim na damit ang tuluyang nakalusot sa hola, na nagpapahintulot kay Lin Fang na makatakas. Sa tingin mo makakatakas ka pa, sigaw ni Emperor Dong. Siya ay mas mabilis kaysa kay Lin Fang, kaya mabilis niya itong naabutan. Ngunit kasabay nito, isang itim na silhouette ang gumalaw sa kanyang harapan at humarang sa kanya. Sinundan ni Qi Yunsheng at ng iba pa si Lin Fang, ngunit 1,000 nakamamatay na suntok ang inilunsad habang patuloy na tumatakbo si Lin Fang. Tumingin si Qi Yunlei kay Lin Fang sa malamig na paraan at ngumiti, naisip ba niya na makakatakas siya? Saan? Sa sandaling iyon, mas maraming tao ang lumitaw sa harap ni Lin Fang, na pinipilit siyang tumigil. Mas nakakatakot pa sila kaysa kay Emperor Dong. Sa hindi kalayuan, napansin ni Lin Fang si Ni Chen mula sa Qingdi Mountain. Bundok Qingdi, tiningnan siya ni Lin Fang ng malamig na paraan.
Sa lakas niya, hindi na siya nakatakas. Napakaraming emperador, at sa Qingdi Mountain, wala siyang pagkakataon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1609, mga pamamaraan ni Muyi. Sinulyapan ni Emperor ni Chen ang karamihan. Tumigil kayo. Sigaw ni Emperor ni Chen. Agad na tumigil ang lahat sa pakikipaglaban. Tumigil din ang mga cultivator na nakasuot ng itim na damit. Sinulyapan ni Emperor ni Chen ang mga taong nakaitim na damit at sinabing, "Wala akong pakialam kung sino kayo, umalis na kayo." Ayaw masira ni Emperor ni Chen ang pagkakaisa sa pagitan ng siyam na dakilang Celestial Castle, kaya pinaalis niya sila bago nila ipakita kung sino sila. Lumayo ang mga cultivator sa itim na damit, alam nilang wala silang magagawa sa harap ng Qingdi Mountain. Pagkaraan ng maikling panahon, nawala ang lahat ng mga cultivator sa itim na damit. Ang mga emperador mula sa Celestial Qi Castle at ang Palace of Medicinal Kings ay nakapalibot kay Lin Fang. Anong hukbo? Naisip ng karamihan, hindi na kaimik. Sinulyapan ni Lin Fang ang malalakas na cultivator mula sa Qingdi Mountain. Hindi niya akalain na masasangkot ang Qingdi Mountain. Naglabas siya ng anteng-anteng at bigla siyang lumitaw muli 1,000 metro ang layo. Gayunpaman, kahit na ginawa niya ito ay hinaharangan siya ni Qi. Paano siya makakatakas? Lumitaw si Vine sa paligid ng kanyang katawan at hinigpitan siya. Parang umuubo ng dugo si Lin Fang habang sinakan nila siya. Inilabas niya ang malademonyong Qi upang subukang labanan. Sa tingin ba niya ay makakatakas pa siya? Hindi na kaimik ang karamihan. Laban sa lahat ng inaasahan, naglabas si Lin Fang ng isa pang anteng-anteng. Gayunpaman, lumitaw ang isang gintong kamay at hamarang sa kanya. Lin Fang. Naikuyong ni Yuan Fei ang kanyang mga kamao at pinakawalan ang bestial na Qi. Galit na galit siya, ngunit wala siyang magawa. Ganon din ang naramdaman ni Ban Roo at ng iba pa. Nakatatak ang kanilang mga kaluluwa ngunit alam pa rin nila ang kanilang nararamdaman. Masyado silang mahina, kaya hindi nila masira ang mga selyo sa kanilang mga kaluluwa. Tumingin si Lin Fang kay Emperor ni Chen at sinabing, "Nakikisali ka ba dahil sa tensyon sa pagitan mo at ni Emperor Shen Yu? O dahil kaibigan mo si Celestial Qi Castle? Marahil ito ay dahil sa aking mga kakayahan pagdating sa paggamit ng mga deployment spell. Wala akong kailangang ipaliwanag sa iyo. Ngayon, pailay mo ang sariling paglilinang at umalis ka. Kung hindi, mamamatay ka." Mahinahong sabi ni Emperor ni Chen. Hindi niya kailangang bigyang katwiran ang kanyang sarili, magagawa niya ang lahat ng gusto niya kay Lin Fang at walang makapagsasabi tungkol dito. Hindi iginiit ni Lin Fang. Kung ganoon ka-confident si Emperor ni Chen sa kanyang desisyon, nangangahulugan ito na naisip na niya ang Yaoyi Island. Bago ko mapilayan ang aking paglilinang, kailangan mong tuparin ang iyong pangako kay Emperor Shen Yu, isang kompetisyon. Nasaan ang iyong alagad? Tanong ni Lin Fang kay Emperor ni Chen. Patay ka na, kaya naging walang kwenta ang kompetisyon. Pilayan mo na lang ang iyong paglilinang, wala akong oras na sayangin ka. Kung hindi mo gagawin nila. Sabi ni Emperor ni Chen na walang pakialam. Gayunpaman, ngumiti si Lin Fang at sinabi, "Ni Chen, duwag ka. Humingi ka ng kompetisyon at ngayon ay natatakot ka. Si Emperor Shen Yu ay mas malakas kaysa sa iyo. Baliw ang lalaking iyon." Naisip ng karamihan. Ngunit hindi na ito mahalaga, kakailanganin niyang pilayin ang kanyang paglilinang ngayon. Kung gusto mong pilayin ang aking cultivation, pasukin mo sila, kahit papaano ay pilayin ko ang isa o dalawa sa kanilang mga paglilinang. Sabi ni Lin Fang sa malademonyong boses. With that, naglabas siya ng maraming anteng-anteng at ngumiti ng malademonyo. Hindi ma-take ni Chen si Lin Fang mismo dahil siya ay masyadong malakas, at ang kanyang katayuan sa lipunan ay masyadong mataas. Kaya't sa halip, sinabi niya, "Puluhin ang kanyang paglilinang." Sina Emperor Dong, Zhou Tianrou, Qi Yunsheng at ang mga emperador mula sa Palace of Medicinal Kings ay sabay na naglabas ng kanilang Qi, na nakapalibot kay Lin Fang. Si Yuan Fei ay naging isang napakalaking unggoy matapos mabaliw sa panonood. Nilinggan ni Emperor ni Chen ang kanyang ulo at nakita si Yuan Fei, nagulat siya. Nabalisa siya. "Tumahimik ka." Tumitaw si Master Mi sa hangin sa itaas ng Yuan Fei at tumagos ang mga ilaw sa mga mata ni Yuan Fei. Kahit na nawawalan na ng kontrol si Yuan Fei, malulutas ni Master Mi ang issue. Ang Qingdi Mountain at ang siyam na dakilang Celestial Castle ay binubuli ang isang maliit na cultivator ng Zunchi layer, napakaganda. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. May gustong mamatay. May lumitaw sa tabi ni Lin Fang at tumingin sa karamihan ng tao ng masama. Napakalakas ng hukbo na lumaban sa isang cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi. Hehe. Kahanga-hanga ang Qingdi Mountain, hindi nakakagulat na naghahari sila sa rehiyon. Nanunuyang sabi ni Muyi. Tumiti si Qi Yunxiao sa malamig na paraan at sinabi, "Muyi, noong una, si Lin Fang lang ang gusto namin, pero parang gusto mong magdulot ng sarili mong pagkasira. Tumigil ka, sino sa tingin mo para kausapin ako ng ganyan?" Galit na sigaw ni Muyi. Si Qi Yunxiao ay tumahimik, iniisip niya kung si Muyi ay may dominanteng katayuan sa lipunan. Si Lin Fang ay ngumiti ng pilit, iniisip na hindi siya dapat dumating. Habang ang lahat ay nagpapagaling mula sa kanyang biglaang pagpasok, si Muyi ay nakikipag-usap kay Lin Fang gamit ang telepathy. "Sino ka, kamahalin?" Walang pakialam na tanong ni Emperor ni Chen. Kahit na naroon si Muyi, si Lin Fang ay mamamatay.
Si Muyi ay isa lamang katamtamang antas na emperador, kaya wala siyang mababago. Buksan mo ang iyong mga mata at mauunawaan mo kung sino ako. Malamig na sabi ni Muyi. Pagkatapos ay lumitaw ang isang anteng-anteng sa kanyang kamay na may nakasulat na malaking salita. Armas. Armas. Nagtaas ng kilay si Emperor ni Chen. Nakilala niya na ito ay isang anteng-anteng sa apoy. Kamahalan, saang grupo ng paggawa ng armas kagaling. Talagang mangmangang mga tao ng Qingdi Mountain, nakakapagtaka, hindi mo man lang nakikilala ang aking anteng-anteng. Ikaw maliit na aso, manood at matuto. Mayabang na sabi ni Muyi. Inihagis niya ang kanyang anteng-anteng kay Emperor ni Chen at hinawakan ni Emperor ni Chen ang anteng-anteng. Sa mga sinasabi ni Muyi, tila kabilang siya sa isang napakalakas na grupo. Tiningnan ni Emperor ni Chen ang anteng-anteng at sinubukang isipin ng lahat ng mga grupong gumagawa ng armas na alam niya. Ha! Malakas na sigaw ni Muyi. Ang anteng-anteng na hawak ni Emperor ni Chen ay biglang naglabas ng isang espesyal na chi, na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Emperor ni Chen. Sumabog ang talisman ng sandata, at pinalibutan ng chi si Emperor ni Chen. Kasabay nito, gumamit din si Lin Feng ng anteng-anteng na naglalaman ng cosmic energies. Tuluyan ang nagbago ang espasyo sa paligid nila at naglaho silang dalawa. Habulin mo sila. Galit na sigaw ni Chi Yunlei. Isang grupo ng mga tao ang nagsimulang habulin sila, ngunit si Muyi ay isang katamtamang antas na emperador, kaya't siya ay kasing bilis nila. Pabayaan na lang ni Lin Feng na patuloy na gumagamit ng mga anteng-anteng, na nagpapalawak ng agwat sa pagitan nila ng higit pa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1610, pagtatatak sa paglabas. Si Chi Yunlei ang pinakamabilis, sa lakas man o determinasyon. Hiniling nila sa Qingdi Mountain na pumunta para maiwasan ang anumang problema. Noon, nang sabihin sa kanila ni Emperor Qi na si Master Mo En ay si Lin Feng, hiniling niya kay Emperor Qi na ilipat siya ng ilang larawan ni Lin Feng. Pagkatapos noon ay napagtanto niya na si Lin Feng din ang hinahanap ng dakilang palasyo ng imperial. Sa sandaling iyon, mabilis na kumikilos sina Lin Feng at Muyi. Alam ni Muyi na hindi kayang pabagalin ng kanyang anteng-anteng si Emperor ni Chen ng napakatagal, kaya kailangan nilang magmadali. Kung maabyutan sila ni Emperor ni Chen, mapapahamak sila. Huwag mag-atubiling gamitin ang lahat ng anteng-anteng na mayroon ka, sabi ni Muyi kay Lin Feng. Nakaramdam ng pananakit ang buong katawan ni Lin Feng. Alam na niyang hindi siya makakapagligtas ng kahit anong anteng-anteng sa oras na ganito. Ayan. Itinuro ni Lin Feng ang isang direksyon. Lumipad sina Lin Feng at Muyi sa itaas ng ilang mga guho, kasabay nito, ang mga ilaw ay bumaha sa kalangitan at ang walang laman na kalawakan ay nakapalibot sa kanila, pagkatapos ay nawala sila. Teleportation Deployment Spell. Naramdaman nila ang mga enerhiya mula sa napakalayo. Ayan. Gayunpaman, gumamit sina Lin Feng at Muyi ng isa pang deployment spell at muling nawala. Hinabol sila ni Emperor ni Chen, ngunit hindi nagtagal ay tumigil siya. Saan sila? Galit na sigaw ni Chen. Nawala niya ang mga ito. Patuloy na gumagamit si Lin Feng ng mga deployment spell. Hindi nila mapigilan sina Lin Feng at Muyi. Ayan, hulaan ko, sabi ni Qi Yunxiao na nakaturo sa isang direksyon. Walang oras na mag-isip si Emperor ni Chen dahil agad niyang ipinagpatuloy ang paghabol sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang taong nakaitim. Siya ay tumingin ordinaryo at ang kanyang hangin abstruse enerhiya ay mukhang mahina, kaya walang nagbigay sa kanya ng anumang pansin. Pagkaraan ng maikling panahon, lumipad pabalik si Emperor ni Chen na mukhang galit na galit. Ni hindi niya makuha ang isang cultivator ng layer ng Zunqi. Kung hindi nila nagawang makuha ang mga ito, ano ang iisipin ng lahat tungkol sa Qingdi Mountain? Dakilang Celestial Palace of Thoughtfulness, pumunta ka at siliuhan ang lugar. Hindi sila makakatakas, no matter what. Pagkatapos, sabihin sa lahat ng siyam na dakilang celestial na kastilyo, kasama ang inyong sarili, na isil din ang buffer zone. Walang makakaalis sa buffer zone ngayon. Sabi ni Emperor ni Chen. Kahit nabaguhin ni Lin Feng ang kanyang mukha, hindi siya makakaalis ngayon. Bilisan mo, bantayan ang lugar. Walang makakaalis. Sigaw ni Emperor ni Chen pagkatapos niyang makitang walang nag-react. Babantayan ko ang labasan ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Pupunta ako sa Palace of Medicinal Kings. Pupunta ako sa Celestial Chi Castle. Ang mga tao mula sa tatlong grupo ay nagmamadaling lumipad palayo kasama ang malalakas na cultivator. Lin Feng at Muyi ang kanilang mga mukha, ngunit hindi sila tumakbo sa direksyon ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness. Sa pagkakataong ito ay tumatakbo sila patungo sa Celestial Summer Castle. Gaano kabilis? Isip ni Lin Feng. Hindi niya akalain na halos lahat ng mga daanan ay mahaharang bago tumakas. Sa 3 araw na iyon, nagsagawa si Lin Feng ng teleportation deployment spell sa maraming lugar kung saan walang masyadong tao. Siyempre, kung wala si Muyi, wala siyang magagawa, ngunit ngayon ang mga bagay ay lampas sa kalkulasyon ni Lin Feng. Paano ang mga landas patungo sa iba pang 8 kastilyo? Isip ni Lin Feng. Pagkatapos ay agad siyang lumipad patungo sa ibang lungsod. Ngunit pagdating niya, napagtanto niyang nakaharang din ito, hindi siya makalabas. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Ang lahat ng mga lugar na ito ay tinatakan. Kaya ko lang maghintay ulit. Sa isip ni Lin Feng, bamantong hininga.
Ang mga tao ay patuloy na lumilipad sa itaas niya, na tila sinusuri ang karamihan. Lumipas ang oras, at nanatiling tahimik ang mga tao. Hindi sila makaalis, ngunit ano ang magagawa nila? Hindi gaano. Hindi man lang pinatay ng Celestial Chi Castle si Yuan Fei. Nagbanta si Lin Feng, para makabalik siya para kay Yuan Fei sa ibang pagkakataon at pagkatapos ay pagsisisihan nilang patayin siya. Isa pa, isang kahihiyan para sa kanila ang pumatay ng mga taong walang kapangyarihan. Lumipas ang oras at sa ikalawang araw, maaaring umalis ang mga tao, gayunpaman, kailangan nilang pumila. Ang mga alituntunin ay mas mahigpit pa, ang mga tao ay kailangang umalis sa loob ng 7 araw, ganap na inalisan ng laman ang buffer zone. Tumiti si Lin Feng. Naisip niya na iyon ay isang bagay na susubukan nila. Sa loob ng 7 araw na iyon, makakaalis na siya, kahit na mahirap. Hindi kaagad umalis si Lin Feng, sa halip ay matyaga siyang naghintay sa kanyang silid sa guest house. Si Emperor ni Chen ay nagbabantay sa labasan sa Celestial Chi Castle habang pasulyap-sulyap siya sa paligid at sinusuri ang lahat ng dumadaan. May 9 na labasan sa buffer zone at lahat sila ay binabantayan ng malalakas na cultivator. Hinihintay na lang nilang magpakita si Lin Feng. Sa di kalayuan, sa itaas ng Buzhao Mountain, isang dambuhalang hayop ang baliw na lumilipad sa himpapawid. Ang mga cosmic energies nito ay lilikha ng mga bagyo habang lumilipad ito. May isang taong nakasuot ng pulang damit na nakasakay sa likod ng hayop, isang napakalaking unggoy, at isang grupo ng iba pang mga hayop. Lahat sila ay lumilipad patungo sa direksyon ng Great Celestial Palace of Thoughtfulness.